Napatakip na sa magkabila niyang tenga si Kriza. Hindi sa pagiging painosente niya pero ibig bang sabihin yung ungol na narinig nila kanina sa tawag ay literal na may kabalbalan tong ginagawa talaga? Normal na yon. Yung iba nga walang relasyon pero gabi-gabing may nangyayari sa kanila. Biglang nakaramdam ng guilt si Krisa. Isa ron na siya. Ginawa niya nung kasama si Nick. Hay naku Rita, basta umayos ka. Pwede ka namang gumanyan pero makipaghiwalay ka na muna kay Zeke sa legal na paraan. Huwag mo silang gayahin ni Ami dahil iba ka. Kung seryoso naman sa'yo si Rodel, hindi pinansin ni Rita ang sinabi ni Krisa na isinandal ng likod sa backrest ng upuan. Saka ko na yan iisipin. Bumuntong hininga lang si Krisa na pinaandar ng kanyang sasakyan. Isang linggo na natili ang kaibigan niya sa kanyang apartment. Umalis din ito upang umuwi na. Naging abala si Krisa sa trabaho kung kaya naman hindi na siya gaano naging updated sa affair ng kaibigan. Nabalitaan niya mula sa bibig ng kaibigan nang tumawag na hindi pa rin sila naghihiwalay ni Rodel at mukhang nagkaroon pa ng lantarang relasyon ng dalawa magmula ng gabing iyon kahit nakasal pa si Rita. Bagay na hindi na lang pinakialaman ni Krisa. Ilang araw pang lumipas at nalaman pa niyang nag-out of town ng dalawa at pumunta ng Singapore upang mamasyal. Napailing na lang si Krisa, bukod sa halatang masaya si Rita sa piling ni Rodel. Ano namang magagawa niya para hadlangan ng dalawang magsama? Malaki na siya, alam na niya ang tama at mali. Walang nagbago sa takbo ng buhay ni Krisa, solo pa rin siya. Hindi niya na ulit nakita pa si Nick after ng wedding anniversary na yun ang kanyang kaibigan. Music center at bahay lang ang naging buhay niya. Boring pero nasanay na rin naman na siya. Gabi ng Pasko na mapagpasyahan ni Krisa na maglakad-lakad. Gusto niyang magliwaliw at kumain kahit na mag-isa. Inaya niya si Miss Jen ngunit tumanggi ito dahil aniya may iba siyang plano at kikitain ng gabing iyon. Puno ng dekorasyon ng buong street, nagkalat ng mga grupo na magkakaibigan, pamilya at pinakamarami doon ay magkasintahan. Mapaklang natawa si Krisa. Sa kanyang isipan ni napapasana all na lang talaga siya sa nakikita niya. Kung hindi kaya kami nagkahiwalay, nasaan kaya kami ngayon? Nasa labas din kaya at namamasyal? Tanong niya sa kawalan habang nasa isipan si Nick. Bahagyang tumingala pang dalaga sa kalangitan. Nabanggit niya na ang hiwalayan nila sa madrastang si Vanji na noong una ay hindi naniniwala pero hindi naglaon, ay pinatunayan niyang tapos na talaga sila. Ilang beses na nitong nabanggit sa kanya na ipapakilala raw siya sa anak ng kanyang kaibigan, ngunit palagi yung tinatanggihan ni Krisa. Ayaw niya. Ayaw niyang papasok sa isang relasyon na dala-dala pang bagahe ng nakaraan niyang relasyon. Napangiti siya nang magring ang cellphone niyang hawak at makita doon ang pangalan ng madrasta. Merry Christmas, Iha. Wala ka bang planong umuwi man lang dito kahit na saglit lang? Merry Christmas, Tita Vanji. Sa inyong dalawa ni Papa, Iha, nasan ka? May magandang balita ako sa'yo. May gusto makipag-date sa'yo. Isa siyang professor at vice president ng isang university. Guwapo, maayos ang ugali. Paniguradong hindi pa sasakatin ang ulo mo. Sigurado akong mamahalin ka noon at papahalagahan. Pagbigyan mo na sana ako, Krisa. Napakamot na sa kanyang isang pisngi ang dalaga. Naroon na naman sa kakulitan ng madrasta niya. Hindi ka na pabata, Iha. Pagkatapos ng bagong taon ay 25 ka na. Kailan mo ba plano mag-asawa? Huwag mo sabihin sa amin ng papa mo na wala kang plano. Paano mo pa kami mabibigyan ng apo? Natatawang napatingin na lang si Krisa sa maliit na Christmas tree. Hindi siya titigilan ng babae kung hindi niya ito mapagbibigyan kahit na isang beses lang i-date ang lalaking sinasabi nito at nerereto. Okay, Tita Vanji, makikipagkita ko sa kanya sa isang araw. Mahinang natawang kanyang madrasta sa kanyang tonong napipilitan lang. Bakit sa ibang araw pa? Gusto kanyang makasama ngayong gabi, Iha. Ngayong gabi? Nagulantang ang tanong ni Krisa. Siyempre hindi siya ready sa biglaang date ngayon. Oo, wala ka namang gagawin hindi ba? Pagbigyan mo na siya, Iha. Ayaw mo noon, memorable. Sino ho ba yan, Tita Vanji? Isasend ko sa yung social media account niya at ikaw na lang makapag-usap. Sige po, good luck. Pagkasabi noon ay namatay ng tawag ng ginang. Ilang saglit lang hinintay ni Chris at nakita na niya sa notification ng bar ng screen ang message ni Vanji. Excited niya na yung binuksan. Sige nga, tingnan natin kung talaga bang gwapo. Kung malalagpasan niya kagapuhan niya. Naputo lang sasabihin ni Chris na makita kung kaninong account yon. Bakit hindi siya magugulat? Profile account ni Blue Moon Dragon ang sinend sa kanya ni Vanji. Ang pinsan nito ni Rodel. Nag-send siya ng message kay Vanji kung hindi ba siya nagkakamali. Kinumpirma yon ng ginang sa kanyang tawag. What a small world. Narito ka rin pala, Krisa.
Napaikot ng buong katawan ni Krisa upang matagpuan lang si Blue na nasa kanyang harapan. Nakasuot ng kulay gray na coat na mas nagpadipina pa. Sa pagiging gwapo nito lalo na nang ngumiti. Hi, we meet again. Isa ka palang professor, Mr. Mondragon. Nabasa yun ni Krisa sa profile ng lalaki at sa mga salitang sinabi na rin sa kanya ni Vanji. Pagak na natawa si Blue kung paano siya i-address ngayong babae na ang sabi nun sa kanya ay sa pangalan lang. Lumabas ang malalim na biloy ni Blue sa kaliwang pisngi ng lumawak pang ngiti nito na noon lang napansin ni Krisa. Ilang beses na siyang napakurap ng kanyang mga matang nakapako na sa lalaki. Ikaw palang nerereto sa akin ni Tita Vanji na tanging nasabi ni Krisa ang kinapula na ni Blue. Ah, oo ako nga. Kilala yata ng tita mong isa sa mga tita ko. Natat na ako magkaroon ng katuwang. Kapwa na lang sila natawa sa parehong sitwasyon nilang dalawa. Bahagyang nagkakahiyaan. Bagamat walang butterfly sa tiyan ngayon ni Krisa na kagaya noong sinikang tinititigan at mata niyang pinagmamasdan mula sa malayo o habang tulog. Malayong pakiramdam niya sa lalaking kaharap niya na magaan lang kumpara sa dating nobyo. Umaasa siya na baka naman sumibol din ang pag-ibig na yon sa puso niya. Oras na mabigyan nila ng pagkakataon ang sariling makilala pa ang bawat isa. Saan mo gustong kumain tayo ngayon, Krisa? Ikaw, may naiisip ka ba? Doon na lang. Nagsimula na silang magkasabay na maglakad, ngunit hindi naman gaanong magkalapit. Kapwa lumilinga ang kanilang mga mata, naghahanap ng kanilang makakainan. Bakas ng ilangan sa kanila, yung tipong yun ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawa. May alam akong Mexican restaurant, doon banda sa harap. Gusto mo subukang kumain doon? Saglit na tumigil si Krisa sa paglalakad pero maya-maya'y tumuloy na ulit, mas mabagal. Nakahinga na siya ng maluwag kung hindi pa ito magsasalita. Suggest na lang niya sa favorite Korean restaurant na lang sila kumaing dalawa ng professor. Sige, doon na lang. Pwedeng uminom doon lalo pa ngayong may importanteng okasyon. Hindi mo rin kailangan mag-alala oras na malasing ka at masobrahan ka ng alak. Tatawagan kong family mo. Nasunduin niya tayo mamaya. Ang mahalagay mag-enjoy tayong dalawa sa unang labas natin para naman maging memorable. Just be yourself. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Ako nga walang hiya sa'yo. Tumigil ulit si Krisa sa kanyang paglalakad na mapag-isipan na may family pala sila pero nakisabay pa sa kanilang sasakyan noon ng lalaki. Doon niya napagtanto na parang planado yata yon. Blue, umamin ka nga sa akin. Noong nakisabay ka sa amin ng kaibigan ko, planado mo yun, hindi ba? Hindi yung tinanggi ni Blue na namulang buong leeg sa labis na kahihiyang. Bumalot sa katawan niya. Ngumiti lang ito na parang sinudyang ipakita sa kanyang malalim na biloy sa pisngi niya. Parang ganun na nga. Nagulat ba kita? Muli pa itong pagak na tumawa. Pasensya na ha, wala kasi talaga akong alam kung paano makipag-usap sa'yo. Kaya naghanap ako ng malamyang dahilan. Hindi ko rin ine-expect na sa bandang huli, mahuhuli mo rin pala ako. Natawa pa doon si Krisa sa pagiging diretsyo nito. Kung sa ibang lalaki itatanggi yun at panininigang coincidence ang pagtatagpo nila, bagay na unang-una niyang nagustuhan dito dahil malamang hindi ito marunong magsinungaling. Kaya siguro nasabi ng Tita Vanji niya na hindi siya nito lolokohin sa ugali nitong ganito. Para tuloy nais niya pang mas makilala ang professor. Sorry Krisa, nakakahiya naman sa'yo, kaya pasensya na. Biglang naging komportable na sa kanyang dalaga nang dahil doon. Ayos lang, ano ka ba? Malakas na halakpak mo ng dalaga. Naisip niya nang ganung pag-uugali ng isang tao ay angkop nga para sa kanya dahil ayaw niya ng sinungaling kahit nahuling-huli na niya to. Ngayon pa lang ay willing na siyang subukan yun at baka nga magkasundo sila. Wala namang masama kung susubukan niya gayong wala naman siyang karelasyon. Subukan natin. Mali natin mag-click pala tayo sa bandang huli, hindi ba? Wala namang masama. Malalim na tinignan na ni Blue si Krisa. Bilang gentleman, hindi niya ito niyakap kahit na sobrang saya niya. Sa iba yon, baka nagawa pang nakawan ng halik ang dalagang kaharap. Iba siya, hanggat walang permiso ni Krisa, wala siyang gagawing iba. Bagamat parang lalabas ng puso niya sa kanyang lalamunan, nagawa niya pa rin pigilan ang sariling maging isang gwapong gentleman ngayon. Humakbang na si Krisa pasulong, parang matutunaw na kasi siya sa init ng paninitig ni Blue sa kanya. Seryoso ka? Ganon kabilis mo kong bibigyan ng pagkakataon? Habol na sa kanya ni Blue na sumabay na sa kanyang hindi gaanong malalaking hakbang, patungo na napag-usapan nilang restaurant kanina. Oo naman, siguro naman hindi ka pipiliin ni Tita Vanji kung alam niyang mapapasama ako sa'yo. Pigil ang ngiting bahagyang nakagat ni Blue ang kanyang kamao nang dahil sa kilig na hatid ng dalaga.
Hindi kalayuan na hindi napansin ng dalagang kanina pa mabagal ang usad na sasakyan na ang lulan ay nanlilisik ng mga matang nakatingin sa kanila. Ang higpit na ng hawak ng palad nito sa manibela na parabang nais ng buhatin niya ito sa sobrang selos at sakit ng puso na kanyang nararamdaman doon. Kitang-kita ng abogado kung paano tignan ng ibang lalaki ang babaeng nababagay lang sa kanya. Base sa kanyang nakikitang kulitan at palitan ng matatamis ng ngiti ng dalawa, may namamagitan na sa kanila. Chris, siya bang dahilan kung bakit ayaw mo kong pagbigyan ng isa pang pagkakataon? At sino nagsabing hiwalay na tayo? Hindi pa ako pumapayag, nag-cool off lang tayo. Space lang hiningi mo na binigay ko. Hindi pa ako pumapayag na maghanap ka ng ibang lalaki at makipag-date sa kanya. Hindi maintindihan ni Nick kung bakit nakalusot na may karelasyon ng dalaga kung monitor niya to. Ilang araw lang siya hindi nakibalita nang dahil galing siya ng Palawan upang bumisita sa office doon. Dumilim pa ang buong mukha ni Nick na nakasunod pa rin ang mga mata sa kanilang bultong dalawa. Sila dapat yun ang dalaga, sila dapat ang magka-date sa mga sandaling iyon at hindi ang pinsan ni Rodel. Nagpalinga-linga si Nick, naghahanap kung saan pwedeng ipark ang kanyang sasakyan. May question kung kaya naman, maraming mga sasakyan ang naroroon at wala ng space upang maparadahan niya. Hintayin mo ako makababa dito, Blue Moon Dragon. Wala akong pakialam kung pinsan ka nang makababata ako. Dapat tinalam mo na muna kung sinong tunay na may-ari sa babaeng pinagnanasahan mo ngayon. Gigil na tura ni Nick na makailang beses pang naisuntok ang kamao niyang nakakuyom sa manibela. Wala na rin siyang pakialam sa mga naglalakad sa gilid. Sunod-sunod niyang pinagbusinahan sila. Natigilan sina Blue at Krisa nang makitang may reckless na muntik nang may mabangga sa gilid. Namutla na doon ang dalaga nang makilalang sasakyan na paboritong gamitin ni Nick. Hindi kaya siya ito't nakita siyang may kasamang ibang lalaki? Imposible. Busy ang binata ngayon sa kanilang pamilya na may tradisyon na kailangan magsama-sama sila para sa gaganaping Noche Buena. Krisa, ayos ka lang? Magaang hawak ni Blue sa isang braso ng dalaga na wala na kasing presensya niya sa kasama't nabaling na sasakyan na patuloy sa malakas na busina. Sinundan ni Blue ang tinatahak ng mga mata ni Krisa na nakapako na ngayon sa maingay na kotse. Baka lasing lang yung sasakyan o kung hindi naman aborido na walang parking lot. Dapat kasi kapag may ganitong mga okasyon, hindi na siya nagdadala ng sasakyan. O may kasama. Di ko mamibig na umiling si Krisa na nilingon na ulit si Blue. Halika na, bilisan na natin at baka wala na tayong maupuan sa restaurant na sinasabi mo. Kilala ni Krisa kay Blue na piniling dumaan sa mas crowded na daanan ng mga tao upang magtago sa kasakay ng kotseng hatid ay naramdaman ng dalaga na si Nick. Siya yun. Malakas ang kutob niya. Bilis, Blue. Game na binilisan ni Blue ang mga hakbang sa pag-aakalang yun ngang inaalala ni Krisa. Nakapag-reserve na siya ng table para sa kanila. Palagi naman siyang may reserve doon dahil kakilala niyang restaurant manager kung kaya hindi sila mauubusan. Gayon pa man nagpahila pa rin siya kay Krisa na pakiramdam niya ay biglang nalamig ang dalawang mga palad. Marahil ay dahil yun sa klima ngayon. Dahan-dahan si Krisa. Madapa ka. Huwag kang mag-alala, hindi tayo mawawalan doon ng pwesto. Nakahinga lang na maluwag si Krisa nang makapasok na sila sa loob ng restaurant. Bagamat kumalma na ang kanyang puso, hindi pa rin mapalagay ang kanyang mga mata na panay ang lingon sa labas ng naturang kainan. Kinukutuban siya na baka bigla na lang sumulpot si Nick at gumawa ng gulo. Nakikinita niyang paniguradong lilikha ito ng gulo o marahil imahinasyon niya lang naman iyon. Base kasi sa huling kita nila, kalmado naman ang abogado. Hindi na ito gaya ng dati, ni hindi nga siya pinilit na ihatid noon. Pero basta mabuti na yung nag-iingat siya. Gusto niyang kaltukan ng sarili, baka masyado lang din siyang naging assuming na itong sasakay ng kotse. Krisa, untag ni Blue na kanina papalihim na pinagmamasdan ang reaksyon ng dalaga na parang kabado at hindi mapalagay. Kanina pa rin siya nagsasalita at tinatanong kung anong nais nitong kainin para sa dinner. Nilingon lang siya ni Krisa na bahagya niyang tapikin ang magkadaop na palad ng dalaga. Kanina pa kita tinatanong kung anong gusto mong kainin. May problema ba? Kanina ka patahimik na parang natutulala. May hinihintay ka bang darating dito? Lingon na rin ni Blue sa labas ng restaurant na yon. Umiling si Krisa at tinanggap na lang niya ang menu na binibigay sa kanya ng lalaki. Hindi nito sinagot. Wala, ang dami kasing tao. Baka lang naman may mga kakilala kung makita. Tinanggap ni Blue ang dahilan na yon ng dalaga. Nagsimula na siyang mag-order ng pagkain nila nang sabihin ni Krisa kung anong gusto niya. Pagkatapos ng dinner ay nagsuggest si Blue na baka gusto ni Krisa maglakad-lakad sa labas.
Nung uni nagdadalawang isip ang dalaga kasi baka magkasalubong nila si Nick. Pero pumayag na rin dahil ilang oras na rin naman ang lumipas. Ibig sabihin ay wala na doon ang abogado kung sakaling siya man ang lula ng sasakyan. Alangan namang magtagal pa sa lugar na yun ang binata kung wala itong sadya. Mamaya may nakaset dyan na fireworks. Hintayin na natin. Turo ni Blue sa hindi kalayo ang parang. Sige, wala rin naman akong gagawin sa bahay. Hindi rin ako uuwi sa bahay ng parents ko. Sinuklian lang ni Blue nang malapad ng ngiti yun. Panaka-naka nang naging tingin niya kay Krisa na tila ba mas gumanda sa kanyang paningin nang dahil sa iba't ibang kulay ng mga lights na tumatama sa mukha nito na kanilang nadadaanan. Aminin niya man o hindi, lalong lumalim ang pagkagusto niya sa dalaga na nangyari nung una niyang makitang larawan nito sa social media. Ibinigay kasi yun ng kanyang tiyahin nung sinabi nitong irereto niya ang dalaga sa kanya. Hindi nga rin niya mapaniwalaan na single ang dalaga. Napakaganda nito para lang maging single. Gusto niyang maging mabilis sanang dumiskarte dito gaya na napanood niya. Kaso baka matakot to at sa susunod na ayain niya ay hindi na siya siputin. Dadahan-dahanin na lang niyang kilalanin na muna to. Ang saya ko ngayon, Krisa. Nilingon siya ng dalaga na patuloy pa rin sa paglalakad. Magaan din ang pakiramdam ni Krisa. Ngayon niya lang naranasang makipag-date. Marahil dahil para sa kanya ay puro konsumisyon lang ang naranasan niya sa dalawang lalaking karelasyon niya. Kay Alex na take for granted lang siya at kay Nick na paulit-ulit siyang nasasaktan lang. Kontento siya na minahal niya ang pangalawa ngunit wala naman tong paninindigan. Bakit hindi niya subukan na tatluhan? Mukha namang ayos ang binata. Napakalayo nito kung ikukumpara niya sa dalawang lalaki. Ako rin. May tanong nga pala ako. Ano yon? Nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Natigilan si Krisa. Ibig sabihin ng tanong nito ay kailangan nilang pag-usapan palang nakaraan niya. Oo, dalawa. Ikaw. Wala pa. Kung sakaling papalarin ako sa'yo, ikaw pa lang. Napakurap-kurap na si Krisa. Muling itinuloy ang kanilang paglalakad na dalawa. Ano palang nangyari sa relasyon mo sa kanila? Bakit hindi nag-work? Muli na namang natigilan ng dalaga. Ang bunga kala niya titigil na kakatanungang kasama. Hinarap niya na ito upang sagutin. Kung nais niyang pagbuksan to ng pintuan papasok ng kanyang buhay ay dapat maging honest siya. Yung una, na-take for granted ako tapos nagloko. May fiancé na siya ngayon. Ikakasal na. Tumangutango si Blue. Nakukuha niya kung anong ibig sabihin ng kasama niyang dalaga. Yung pangalawa, ano nangyari sa kanya? Huminga ng malalim si Krisa. Pakaramdam niya hindi niya pa kayang pag-usapan yon. Dahil nananariwa. Paano ko ba sasabihin? Masyado kasing complicated. Kagat-kagat panlabi ni Krisa na nag-iisip. Ayos lang kung hindi masagutin ang tanong ko. Nakaraan mo na sila. Hindi na yun mahalaga sa akin. Kaya lang kung sakaling babalikan ka ng huling boyfriend mo, may pag-asa bang balikan mo siya? Last chance kumbaga. Bago pa masagot ni Krisa yun ay mabilis siyang niyakap ni Blue nang makitang mababangga siya ng binatilyong nag-skater na mabilis ang takbo. Hindi yun napaghandaan ni Krisa kung kaya naman minabuti na lang niya na ipikit ang kanyang mga mata. Hindi sinasadyang dumampi ang mainit na labi ni Blue sa kanyang noo kung kaya naman napadilat na doon ang dalaga. Nang makalagpas ang nag-skater, mabilis siyang nilayong sarili niya. Sorry, sapo ng dalaga sa kanyang noo kung saan siya nahalikan ng binata na pahawak naman sa batok ni si Blue. Naubusan siya ng sasabihin. Kahit sa noo lang yun, hindi mapigilang umahon lahat ng dugo niya sa kanyang mukha. Sabay silang napatingala nang magsimula ng fireworks display. Hindi ko sinasadyang mahalikan ka sa noo. Sa kabilang banday nakita ni Nick ang tagpong iyon. Mali niyang naikuyom ang dalawang kamao na anumang oras ay patatamain niya sa pagmumuka ng lalaking kasama ni Krisa. Kanina pa siya paikot-ikot sa lugar upang hanapin ang dalawa. Nasuyod na niya ang buong pasikot-sikot doon pero hindi niya nakita ang dalawa. Huli nang makita niya, nakascore ng payatot na professor nitong kasama na para kay Nick ay walang sinabi sa kanya. Malalaki na ang mga hakbang ni Nick. Halos isang dipan na lang ang kanyang pagitan sa dalawang nagtatawanan pa. Kuya Nick, mabilis na napaikot si Nick upang tumalikod nang makita ang kanyang kapatid na naroon kasamang fiancé nito. Lumuwag ang nakakuyom niyang kamao. Inayos ang ilat siya ng kanyang muka. Hindi siya dapat mukhang talunan sa paningin ni Alex. Sabi ko na nga ba nandito kay Hawak na ni Nati sa isang braso ng kapatid upang ibaling na ito sa kanila. Pinili ng mga magulang nilang magpaskot bagong taon sa Taiwan kung kaya naman malaya sila ngayon. Hindi niya sukat akalain na sa dami ng lugar na pwedeng puntahan ng dalawa ay dito pa talaga sila magkikita nito. Anong ginagawa mo dito? Nagbabaka sakali kang matisod mo si Krisa? Sabi ko sa'yo puntahan mo na Parang kang wika ng kanyang kapatid na malakas pa doong tumawa para mas asarin pa siya nito.